Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Romans, chapter 8, verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Practicing generosity. Isa pong nakakatuwang kaugalian natin kapag sumasapit po yung Pasko, ay natututo tayong magbigay kahit papaano. Kahit kakaunti, nagbibigay tayo doon sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan. So, saan po natin nakuha yung practice na yan? Makikita po ninyo sa Bible, ang pinaka-generous po ay ang ating Diyos Ama na nasa langit. Hindi niya ipinagkait yung kanyang sariling anak, at ibinigay niya para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng ating Diyos Ama sa langit. Sabi nga sa John 3:16, yung pong pag-ibig niya sa atin ay lubos, kaya ibinigay niya yung kanyang sariling anak. At kalakip niyan yung buhay na walang hanggan, na binabanggit po sa Romans chapter 6 verse 23. Kaya sa 2 Corinthians chapter 9 verse 15, sabi po rito, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Walang makapapantay po sa pagiging generous po ng ating Ama sa langit. Kaya wag niyo pong iisipin na ang Diyos po'y maramot. Siya po ay mapagbigay bilang Ama. So, bakit po mahalaga na pinapractice natin yung generosity? Unang-una po, yung pagbibigay natin is a sign of thanksgiving. Dapat po nagpapasalamat tayo palagi sa Diyos sa Kanyang ginawa sa ating buhay. At kung maiisip niyo po sa bawat oras, sandali ng inyong buhay na kayo pinagpala ng Diyos, madali lamang po ang magbigay. Kumbaga, nagbibigay tayo dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos. Yun po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Pangalawa, dapat po ang anak ng Diyos o tayong matuwid ay nagbibigay ng kusa. Yan po sinasabi ng Psalm 112 verse 9. Nagbibigay sa mga nangangailangan, pagiging matuwid niya ay walang hanggan. Buong karangalan siya'y itataas. So tayo pong mga believers, dapat po natural lamang sa atin yung pagbibigay. Hindi tayo pinipilit. Kasi ulitin ko po, pag binago na ng Diyos yung ating puso, tayo po ay magiging mapagbigay na at hindi maramot. Alam niyo po, for many years, dala ng kahirapan. Katulad ko rin po noon, kwento ko sa inyo yesterday, biktima tayo ng kahirapan, kaya naging maramot po tayo. Pero kung maintindihan po natin na yung Diyos na nagmahal sa atin ay mapagbigay, ano ba naman yung mga bagay na hindi natin kayang ibigay sa iba? At huwag niyo pong iisipin na sa church lamang po pinapractice ang pagbibigay. Ang pagbibigay po ay ginagawa sa lahat po ng area ng ating buhay, sa lahat po ng pagkakataon. Kaya i-practice po natin yung pagbibigay. Sabi rin po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. God loves a cheerful giver, sabi po sa English Bible. Bakit po? Kasi alam ng Diyos na sa pagbibigay, doon ka sasagana. Doon mo may experience yung fullness ng pangako niya sa verse 8. Sabi po rito sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Ganun po ang magaganap sa ating buhay kung tayo po ay giver. Kaya mapapansin niyo po yung mga tao pong totoong mapagbigay, hindi po yan kinakapos, lagi pong sagana ang kanilang buhay. At higit sa lahat, napakahalaga nung sinasabi sa Luke chapter 21 verse 4, yung kwento po ng biyuda na nagbigay. Sabi po rito, ang inilagay nila ay bahagi lamang ng labis na sa kanila. Ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang ikakabuhay. Kasi kakaiba po yung ibinigay nitong biyuda rito. Yung lahat-lahat na mayroon siya. Maraming tao nagbibigay lamang dahil may sobra sa kanilang buhay. Yung labis sa kanilang kayamanan. Sabi po dito sa text natin, sa verse na binasa po natin. Pero itong babae pong ito, itong biyuda na ito, yung buong kabuhayan niya
yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang sakripisyo ay kanya pong ibinigay sa Diyos. Ganun po kasi ang pagbibigay, kasama po yung sakripisyo at pagtitiwala, pananampalataya. Kaya para ma-practice po natin yung giving, kailangan alam muna natin yung puso ng Diyos. Ano po? Kung kilala natin ang Diyos, natural lamang sa atin ang pagbibigay. At ang pagbibigay po ay palatandaan lamang na tayo mapagpasalamat sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa ating buhay. Higit sa lahat, lagi niyong tatandaan sa pagbibigay, meron talagang sakripisyong involved at kailangan may pananampalataya. Huwag po tayong magbibigay na wala itong dalawang bagay na ito sa ating puso. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga paalalang ito. Nawa yung totoong pagbibigay ay practicein namin, hindi lamang tuwing araw ng Pasko, kundi matutunan namin ito sa bawat araw ng aming buhay. Salamat Panginoon, ang sikreto pala sa kasaganaan ay ang pagbibigay, kaya turuan mo kami Panginoon na ma-experience namin ito sa aming buhay. Salamat po, yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.